Magandang araw sa inyong lahat. Right now, I'm going to present to you 4 problems about long shunt DC generators. Pero bago ang lahat, punta muna tayo dun sa pag-establish natin ng mga kakailanganin nating equations later on dun sa mga problems natin. So, here we have the diagram for our long shunt generator. Kaya siya tinawag na long shunt again because yung shunt field winding niya, it is connected in parallel with the armature together with the series field resistance. So, nandito yung ating armature. Dito na-generate yung ating EMF. And we have here the positive and the negative brushes. Tapos, nilabas natin yung ating armature circuit resistance dito in order to simplify our analysis later on sa paggawa natin ng equations. And here we have the series field winding connected in series with our armature. Tapos yung buong circuit, again, it is connected in parallel with our shunt field winding. Then here, we have here the terminal voltage. Dito sa terminal voltage, makikita natin yung power output natin dyan. And yung direction ng ating kuryente, we have here the armature current. Then we have here the current that is flowing in the series field winding, that is ISE. But kung titignan natin maigi, they are connected in series. Therefore, we could say na yung IA is equal to ISE dahil connected sila into series. Now, we have here the current, okay, ISH for the field current ng shunt. Ngayon, ito naman po yung IL natin. And in order to establish yung pinakaunang equation natin dyan, Kirchhoff's voltage law tayo dito. Yan. So let us say that this is loop number 1. So KVL at loop number 1. Ngayon meron na tayo yung mga positive and then the negative na naka-base doon sa mga directions ng ating mga kuryente. So una muna dyan, yung magluloop tayo dito sa loop 1. Ito, meron tayong positive EG. So after the generated EMF, dadaan tayo dito kay armature resistance. Ang huling sign niya is negative, so minus RA, pero imumultiply natin yan ng IA nang sa ganun makakuha tayo ng voltage na unit. So that is minus IA, then RA. Then dadaanan natin itong ating series field resistance, that is negative. So resistance, multiply that by the current, that is ISE, multiply that by the series field resistance, RSE. Ngayon naman, dadaan na tayo dito sa ating terminal voltage. So meron tayong negative VT. So this is minus VT equal to 0. So isimplify lang natin yung ating equation since sabi natin kanina, yung IA is equal to ISE. So, ito ay equivalent to IA. Therefore, rewrite natin yung equation, EG minus IA RA minus IA RSE minus VT equal to 0. Ngayon, parehong merong IA, itong dalawa. So, therefore, i-group natin sila. Ilabas natin or kunin natin yung negative IA. So we have here EG minus IA. Tapos here we have RA plus RSE. Then minus VT equal to 0. So ito na yung isang equation natin na pwede natin gamitin. So maglaro-laro na lang tayo dito later on with the transposition, tapos yung cross multiply,
Ganyan. So, okay na po yun. Hindi natin kinakailangan, again, no, hindi natin kinakailangan mag-memorize ng mga equations. Ang kinakailangan lang po natin gawin, masanay tayo yung sa Kirchhoff's law, either Kirchhoff's voltage law or Kirchhoff's current law. Yung dito naman, try nating mag-loop dito sa area na ito. Kung kakailanganin natin sila. Okay, let us say that this is loop number 2. So, ilagay natin dito. We have KVL at loop number 2. Okay, pwedeng pabaliktad yan, counterclockwise or clockwise, basta makuha natin yung principle ng Kirchhoff's voltage law, okay na po yan. Okay, so unahin muna natin dito, we have positive. So positive, ISH multiply that by RSH plus ISH multiply that by RSH. Yan po. Next, dadaan tayo dito. We have positive RSE plus ISE multiplied it by RSE. Next, dadaan tayo dito sa armature circuit resistance. We have positive. So, positive IA times RSE. RA. Nako, nagkamali tayo doon. Okay. So, rewrite lang natin. That is, should be RA. Yan. Okay. Then, pupunta na tayo dito, minus EG. So, minus EG equal to 0. Again, yung ating ISE, this is equivalent to IA. Therefore, we have ISH, multiply this by RSH plus IA times RSE plus IA, then we have RA minus EG equal to 0. Then, i-group natin itong dalawang to. Kunin natin yung positive IA. We have here ISH, tapos RSH. Next, plus IA, multiply this by RSE plus RA minus EG equal to 0. So, ito yung isang equation na pwede din nating magamit. Ngunit meron tong similarity itong dalawang equation na to. Titignan natin, no? What if mag-loop tayo dito naman sa labas? So, for example, dito tayo sa mismong labas na mag-loop. Let's call this loop number 3. So, hindi na tayo dadaan dito sa may armature and series field. Dito lang po tayo sa labas. And let us say that is KVL at loop number 3. Unahin muna natin dito. So, we have here positive ISH, RSH. So, we have there positive ISH, multiply that by RSH. Next, ang next na dadaanan niya ay yung terminal voltage, so that is negative. So, minus VT equal to 0. Ngayon, sinabi natin kanina, similar itong dalawang equation na ito. So, paano sila naging similar? Well, because of this property dun sa loop number 3. So, ito, lagay lang po natin doon. ISH, RSH. Okay, transpose po natin doon, magiging positive VT. Ito po yan. Okay, so ang gawin lang natin dito, no, i-substitute natin yung ISH, RSH dito sa area na ito. Like, ang mangyayari po dyan, combining these two equations, VT plus, okay, VT na po yun, yung ISH, RSH, plus IA, multiply that by RSE plus
RA, okay, minus EG equal to 0. Okay. Compare natin dito. Ito kapag minultiply natin siya ng negative, ang mangyayari po dyan, okay, negative VT na ito, okay, may kakaroon tayo ng negative VT. Negative IA times RSE plus RA, which is similar na po dito. And then, yung negative times negative, magiging positive EG na po yan, so positive po siya dito. Yan, subukan natin. So, multiply that by negative 1. Okay, so negative 1, we have here negative VT. Next, negative times positive. So, magkakaroon tayo dito ng negative IA. Multiply that by RSE plus RA. Next, negative 1 times negative EG will give us positive EG equal to 0. Yan. So, kung titingnan natin, kung i-arrange lang natin ito, magiging katulad na po siya dito sa equation na yan. Anyway, another thing, pagdating dito sa loop number 3, yung ating shunt field po kasi is connected in parallel with our terminal voltage. Therefore, since they are connected into parallel, pareho po ng voltage yung ating terminal voltage and also our VSH, or that is the voltage across the shunt field winding. That ipuprove po nung ating loop number 3, yung equation na yun. Okay, so last naman, equation na pwede nating magamit, let us denote here a node A, apple. Okay? So, mag-Kirchhoff's current law lang po tayo doon. So, KCL naman at node A. Again, pag sinabi natin KCL, that is summation of current in equals summation of current out. So, yung pumapasok lang po na kuryente dito, that is IA or ISE. So, i-denote lang po natin yan as IA kasi equal naman po yung ating ISE saka IA. So, yun. Siya lang po yung pumapasok sa node na ito. We have here IA equals. Next, dalawa po ang lumalabas sa kuryente mula dito sa node A. We have IL and also ISH. So, that is IL plus ISH. Yan. So, ito po yung mga equations na pwede nating magamit doon sa mga problems natin. So, you do not need to memorize these equations. Ang kinakailangan lang natin gawin, masanay tayo doon sa loop analysis and yung sa nodal analysis, or that is Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. So, let's proceed with our first problem. Okay. So, mas maganda no, na dinodrawing natin yung diagrams ng ating mga sinusolve na problems pertaining these circuits. Okay, basahin muna natin yung ating problem. A 75 kilowatts, or that is 75,000 watts, okay, 240 volt long shunt compound generator has a shunt field, armature, and series field resistances of 60 ohms para sa shunt field, 0.2 ohm para dun sa series field, and 0.2 ohm para dun sa armature, and then 0.02 ohm naman para dun sa ating series field resistance. Okay, so determine the generated EMF. So ang hahanapin po natin dito is the generated EMF. Yan. Okay, lagay lang po natin yung ating mga positive, negative. Ito po yung terminal voltage natin. Terminal voltage is given as 240 volts, whereas yung power output, the power output is equivalent to 75 kilowatts. Next, yung ating shunt field that is given as 60 ohms.
Then we have the armature resistance as 0.2. Dito po yan. So 0.2 ohm. And then we have 0.02 ohm para dun sa ating series field winding. So we have here 0.02 ohm. Okay. So lagay lang din po natin yung positive and negative brushes. Tapos, since ang ating kuryente dito, that is IA, ito po yung direction niya. So, ito yung magiging positive. Next, yun naman rin po yung negative. So, it is the same with the series field winding. We have here the positive and the negative. So, ito po yung direction ng ating IL. Then, here we have the direction for our ISH. Next. So, in order to determine what is EG, so dito tayo sa loop, sa portion na to. Let us say that that is loop number 1. So, KVL at loop number 1, there we have positive EG. So, positive EG. Next, we have here, okay, again, no, yung dumadaan po dito na kuryente, that is ISE, although ISE is equal to IA. So, titingnan natin yan, no? I-analyze muna natin dito sa armature. So, we have their negative, according dun sa loop natin, negative IA times, okay, lagay na po natin yung value ng RA, that is 0.2 ohm. Next, dito naman negative. So, negative ISE, dahil ISE po yung dumadaan kay series field winding. So, ISE, multiply that by 0.02 ohm. And then, punta tayo dito, minus the terminal voltage, which is 240. So, minus 240 volt. Next, pabalik na tayo dito sa EG. So, equal to 0 na po tayo doon. So, simplify natin yung circuit ulit. Ito ay equivalent to IA. Therefore, i-rewrite lang po natin yung equation. EG minus IA multiply natin ito ng 0.2 ohm minus IA times 0.02 ohm minus 240 volts equal to 0. Again, i-group natin dito. We have EG minus IA. Tapos, 0.2 ohm. Then, kinuha natin palabas yung, yung negative IA. So, magiging positive yung 0.02 ohm. So, positive 0.02 ohm minus 240 volt equal to 0. Ngayon, ito pwede na nating i-add. That will give us 0.22 ohm. So, EG minus IA times 0.22 ohm. Then, minus the terminal voltage, which is 240 volt, equal to 0. So, ang gawin natin, i-transpose lang po natin tong dalawang ito sa kabila. Magkakaroon nga tayo ngayon ng positive 240 plus IA times 0.022 ohm. Kahit po pagbaliktarin natin sila dito sa kabila, wala pong problema yon. Okay, anyway, unahin po na natin yung mas malaking value. That is, okay, EG is equal to, okay, positive 240 volts. Then, ito, pupunta sa kabila, magiging positive IA times 0.22 ohm. Yan. Ito na po yung, sabihin natin, note natin ito as
equation number 1. So, wala pa tayong value ng IA, pero po pwede po natin siyang kunin kung ano yung kanyang value. That is, maglagay tayo dito ng node A. Yan po. So, KCL po tayo ngayon dito. So, KCL at node A. Again, summation of current in equals summation of current out. Yung pumapasok lang po sa node na current ay IA equal to, yung lumalabas po sa kanya ay IL and ISH. IL plus ISH. So wala pa po tayong value ng IL pero makukuha natin yan later on. Wala din po tayong value ng ISH pero makukuha din po natin yan. Kaya kunin muna natin yung value ng IL. Yung IL natin, pwede po natin makuha dito sa equation na ito using the power formula is equal to voltage times current. So mag-cross multiply lang po yun. We have PO divide that by VT. Okay? Power divide that by the voltage. So that is 75 kilowatts or that is 75,000 watts. Divide that by the terminal voltage is 240 volts. Therefore, IL is equal to, compute lang po natin, we have 75,000 divide that by 240, that will give us 312.5. So this is 312.5 amperes. Yan. So meron na tayo nung IL. Ang hanapin din naman natin yung ISH. Again, yung ISH could be found using yung isang equation natin kanina. Nandito po. So, eto po yun. So, cross-multiply lang po natin yung RSH. So, that will give us ISH is equal to VT divided by RSH. So, VT all over RSH. So, ISH is equal to 240 volts. Divide natin po yan ng 60 ohms. So we have here 60 ohms. Therefore, ISH is equal to 240 divided by 60 will give us 4 amperes. Yan. So, nakuha na natin yung IL, nakuha na po natin yung ISH. Pwede na po natin i-substitute dito sa equation na yan. Meaning, it will give us IA is equal to, yung value ng IL is 312.5. 312.5 amperes plus the value of ISH which is 4 amperes. This will give us IA is equal to 316.5 amperes. Next, so po pwede na nating i-substitute yung value ng IA dito sa equation number 1 natin. Ito para makuha na natin yung value ng EG. So EG is equal to 240 volts plus the value of IA is 316.5 amperes. Multiply that by 0.22 ohms. Therefore, EG, so 240 plus 316.5 times 0.22 ohm, this will give us 309.63 volts. So, eto na po yung sagot natin dyan. Okay, malaki po yung ating IL, which is 312.5. Ngayon, ang mangyari po dyan, mas sigurado po na yung EG, palagi po siyang mas mataas as compared with the terminal voltage dito sa ating direct current generators. Okay, so let's have another problem.
Again, that is a 600 volt long shunt compound generator, delivers 200 amperes to a load. The shunt field and series field windings has 200 ohms and 0.05 ohm resistances respectively. The armature circuit resistance is measured to be 0.15 ohm. Determine the generated EMF at this load. So yung load natin ay 200 ampere. So lagay lang po natin positive, negative. Ang terminal voltage po natin ay 600 volts. Next, yung yung load current, which is 200 amperes. Next, yung ating shunt field winding, meron po siyang 200 ohms na resistance. Then yung series field naman po, ito po siya, meron siyang 0.05 ohm resistance. Unlike dun sa armature circuit resistance, we have 0.15 ohm, 0.15 ohm. Yan po. So ang hahanapin pa rin natin dito is the generated voltage. So establish po natin yung mga positive and then the negative. So ito yung magiging direction ng ating IA. So meron tayong positive, then negative for our RA and RSE. Next, dito naman po, since ito po yung ating direction para sa ISH, we have there positive, then meron din tayong negative doon. So, solve na po natin ito. Again, EG po ang hinahanap natin, therefore, hindi naman po natin makukuha yung EG by Kirchhoff's current law, kundi by using Kirchhoff's voltage law. So, maglagay lang po tayo dito ng loop analysis dito sa area na ito. So KVL at loop number 1, we have there positive EG. So positive EG. Again, pareho na lang po yung yung ating kuryente dito sa ating IA and ISE. So shortcut na po natin 'yon. We have negative, okay? So meron tayong negative IA. Tapos yung RA natin, 0.15 ohm. Then, minus ISE or simply IA, multiply that by 0.05 ohm. Then, punta tayo dito, we have negative 600 volts. So, minus 600 volts. So, pabalik na tayo doon. So, equal to 0. So, simplify pa rin natin po yung equation. We have EG minus IA. So, nilabas natin yung negative IA. Magiging 0.15 ohm plus 0.05 ohm minus 600 volts is equal to 0. Therefore, 0.15 plus 0.05 will give us 0.2 dito. So therefore, EG minus IA times 0.2 ohm minus 600 volts is equal to 0. So again, i-transpose po natin yung 600 volts and IA times 0.02 ohm sa kabila. Mag-change na po sila ng sign. We have EG equal to, we have positive IA RA plus VT. Or, pwede pa rin nating pagbaliktarin, unahin na rin po natin yung yung mas mataas na value. It's either ito po yung mauto, okay lang po yon. Kasi meron nga yung property dun sa algebra na equal pa rin po yon. So, positive 600 volts plus IA, multiply that by 0.2 ohm. Yan po. Again, wala pa tayong IA. So, ibig sabihin, hahanap tayo ng equation na pwede nating makuha yung IA. Dito yan sa node A. So, lagay ulit natin doon. KCL, Kirchhoff's current law at node A. Lagay lang po natin ulit dito, equation number 1. Okay. Next, dito, again, summation of current in
is equal to summation of current out. Again, yung pumapasok lang po dito sa node A ay IA equal to, yung lumalabas po yung IL and ISH. Yung IL plus ISH. Ngunit meron na po tayong value para kay IL, that is 200 amperes. So, IA is equal to 200 amperes plus, wala pa po tayong value ng ISH. Pwede nating hanapin yan later on. Okay? Okay, so hanapin na natin yung value ng ISH. ISH, again, yung voltage po niya, it is by Ohm's law, pero yung voltage po niya, since it is connected in parallel, equal po siya sa terminal voltage. So, equal to VT all over RSH. ISH is equal to 600 volts, divide that by 200 ohms. So, meron tayong 200 ohms po doon. So, 600, divide po natin yan ng 200 will give us 3 amperes. So, ISH is equal to 3 amperes na pwede nating ilagay po dito. Okay, let us say that this is equation number 2. Okay, substitute na po natin ito dito sa equation number 2. Will give us IA is equal to 200 amperes plus 3 amperes. Therefore, IA is equal to 203 amperes. Na pwede na po nating i-substitute yung value ng IA dito sa equation number 1. Therefore, EG is equal to 600 volts plus 203 amperes. Multiply that by 0.2 ohm. Therefore, EG 203 multiply that by, unahin natin, 600 volts plus 203 times 0.2 ohm. This will give us 640.6 volts. So, eto na po yung sagot natin yan. Mas mataas, malayo, no, compare dun sa ating generated yung sa terminal voltage na 600 volts. Kasi nga po, meron tayong mataas na IL po dyan. So, kung mababa lang po yung IL niya, magiging maliit lang po yung difference ng ating terminal voltage and the generated EMF. So habang tumataas po yung IL natin, tataas din po yung generated EMF natin. Kahit sabihin natin na yung ating terminal voltage, pananatiliin siyang constant at 600 volts. Yun pong ating EG ang nagbabago po dyan. Let's proceed to another problem. Problem number 3. Okay, so sabi dito, a long shunt compound generator generates 458 volts and 100 amperes in the armature. So determine the terminal voltage and current delivered to the load if the armature, shunt field, and series field resistances are 0.25 ohm, 120 ohms, and 0.4 ohm respectively. Yan. So, ang hahanapin naman po natin ngayon na sinabi dito, it's the terminal voltage, so VT, and also yung current delivered to the load, that is IL. Yan po. So, the EG is given as 458 volts po. That is 458 volts. So, lagi lang po natin yung positive then negative, no? Because of the direction of our current, okay, IA. IA natin is 100 amperes. Dahil sabi dito, and 100 amperes in the armature. So, this is 100 amperes. Okay, next. Yung ating armature ay 0.25 ohm ang resistance, 0.25 ohm. Yung ating shunt field, that is 120 ohms. So 120 ohms,
And then yung series field winding po natin, meron tayong 0.04 ohm. 0.04 ohm. Okay, so hanapin na po natin yung ating terminal voltage and also yung load current natin dyan. So dahil dito yung direction ng kuryente, ang ating resistances ng armature and series field, andito po yung kanilang positive and negative. So it is also the same dito po sa ating direction ng kuryente for ISH. So meron tayo ditong positive, then meron din po tayo ditong negative. So papaano natin hahanapin ngayon yung ating terminal voltage? So gagawa din po tayo ng loop dito. Pero pwede po natin mahanap yung terminal voltage niya by using this loop also. Ngunit check natin kung paano natin gawin. Okay, pero pinakamadali yung loop po natin dito, yung para makuha natin agad-agad yung ating terminal voltage. So let us say that this is loop number 1. So maggawa lang po tayo KVL at loop number 1. So we have there again positive EG, wherein EG is 458 volts. So positive 458 volts. Next, we have here yung negative, that is IA times RA, although yung IA natin is equivalent to 100 amperes. Multiply that by the armature circuit resistance, 0.25 ohm. Next, yung loop natin dadaan kay RSE, so minus. ISE is also equivalent to the IA, armature current, so that is still 100 amperes. Multiply that by 0.04. 0.04 ohm. Okay? Then, dadaan tayo dito sa terminal voltage, minus. Minus VT is equal to 0. So, ito, transpose lang po natin sa kabila, magiging positive na po yan. Then, we could determine yung value ng ating terminal voltage already. So, i-compute na po natin ito. 458 minus 100, multiply that by 0.25, minus 100 din, multiply that by 0.04. So, ang value po nung ating terminal voltage, okay, again, this is, na-transpose na po natin siya sa kabila, VT. So, ito po, ang value po niya ay 429 volts. So, yan na po yung value ng ating terminal voltage. Anyway, kung hindi kayo komportable ganito, pwede pa rin naman nating pagpalitin. VT is equal to 429 volts. So, ganoon pa rin po yan. Alam natin yung property ng equation. Next, kukunin naman natin ngayon, dahil nakuha na po natin yung value ng VT, kunin naman po natin yung value ng IL. In order to do that, mag-establish po tayo dito ng node. Okay, so KCL at node A. Again, summation current in equals summation of current out. Ang pumapasok lang po na kuryente doon ay IA, tapos ang lumalabas po ay IL plus ISH. Ngunit, meron na po tayong value ng IA, that is 100 amperes, equal to, ang hahanapin po natin ay IL. Then, wala pa po tayong value ng ISH. In order to determine the value of IL, ito po, transpose po natin sa kabila, magiging negative na po yan. So, that is 100 amperes minus ISH is equal to IL. Kahit baliktarin po natin, ganun pa rin po yun. IL is equal to 100 amperes minus ISH. Yan.
Anyway, to determine what is ISH, that is VT all over RSH. So yung VT po natin, that is 429 volts divided by 120 ohms. Therefore, ISH is equal to 429 divided by 120 volts will give us 3.575 amperes. So, substitute lang po natin dito sa equation na to, will give us IL, therefore is equal to 100 amperes minus 3.575 amperes. Ibig sabihin, IL is 100 minus 3.575 will give us 96.425 amperes. So, yan na po yung ating sagot for VT and IL. Take note po, yung IA natin, armature current, is greater than the IL. Kasi po, siya po ang pinagmumulan ng kuryente. Then mahahati po siya into two parts. Susupplyin din po niya yung ating shunt field resistance bago siya mag-supply dito kay load current. Kaya tignan po natin, 96.425 lang po yung value ng ating IL, unlike dun sa IA which is 100 amperes. Now let's proceed with our last problem. Okay, so the generated EMF of a long shunt compound generator is 238 volts and the armature current is measured as 130 amperes. The shunt field, armature, and series field circuit resistances are 100 ohms, 0.055 ohm, and 0.0125 ohm respectively. Determine the terminal voltage and the current delivered to the load. Again, ang hinahanap po natin dito ay the terminal voltage and also our load current. EG is given as 238 volts, 238 volts. Ngayon, yung ating IA that is given as IA is equal to 130 amperes. Then the shunt field is equivalent to 150 ohms. So here we have 150 ohms. Then yung ating armature ay 0.055 ohm. Then 0.0125 ohm naman yung ating RSE. Hopefully, by this time, kayang-kaya na natin pong isolve ito. So, lagyan lang po natin yung mga positive and negative ng ating mga components dito with respect to the direction of our currents. Yan po. Again, in order to determine the terminal voltage, gumawa po tayo ng loop sa area na ito. Okay? So that is loop number 1. Next, KVL at loop number 1. Yan, that is positive EG, which is 238 volts. Next, meron tayong IA, multiply that by RA. That is negative, so minus. IA is 130 amperes. Multiply that by 0.055 ohm minus ISE, which is equivalent to IA, that is 130 amperes times 0.0125 ohm. So 130 amperes, multiply that by 0.0125 ohm. Next, dito na tayo sa labas, negative terminal voltage. Negative VT equal to 0. Then again, transpose natin ito sa kabila, magiging positive na po yan. VT is equal to, so kunin natin ito, 238 minus 130
times 0.055. So minus 130 times 0.0125. 0.0125. Okay, 0.055. Check natin maigi. And our terminal voltage is given as 229.225 volts. So, yan na po yung ating sagot. And then, kunin na rin po natin yung IL. Again, that is by establishing a Kirchhoff's current law dito sa node na ito. So, KCL at node A. Okay. So meron tayong yung summation of current in is IA is equal to IL plus ISH. Again, transpose lang po natin yung ISH. Dun sa kabila, we have IA minus ISH is equal to IL. Our IA is already given as 130 amperes minus, again, yung ISH natin is, yung equation na pwede natin gamitin is VT all over RSH. So, yung VT all over RSH is equal to IL. Next, meron tayong 130 amperes. Substitute natin yung value. VT is 229.225 volts. So, this should be minus. Divide this by the terminal, the shunt field winding has 150 ohm resistance equal to IL. So, compute po natin. We have 130 minus 229.225 divided by 150. So, this will give us IL is equal to 472 amperes. So if you are confident using 3 decimal places, okay lang po yun. But if you're more comfortable using 2 decimal places only, okay lang din po yun. Sa akin po, mas gumagamit po ako ng 3 decimal places to lessen the error po dun sa ating mga computation. So yun lamang po. Maraming salamat po.